Nabawi na ng mga otoridad ang 3 buwang sanggol na tinangay ng kanilang kapitbahay sa Pasig. Natunto ng suspect at ang sanggol sa lalawigan ng Apayao. Nakatutok si Cara David. Bibo at masayahin ang anak ni Jalen Robelo na si Jillian. 3 buwan pa lang ang sanggol pero di raw ito nangingilala. Kaya madalas hiramin ang mga kapitbahay, kabilang na ang 41 taong gulang na si Lani Francisco. Mabait naman daw si Lani kaya hinahayaan lang ni Jalen na ipahiram ang anak. Pero nung May 6, 2011, hindi na binalik ni Lani ang sanggol. Umalis ito sa bahay at di na rin makontak. Halos mamatay na ako, ma'am. 1 week po siyang nawala. Wala na pong kain, wala talagang tulog. Lahat po ng kapitbahay din namin, di na po talaga makatulog. Lumipas ang 1 linggo, di pa rin binabalik ang bata. Sa tulong ng CIDG Anti-Organized Crimes Division, natunto ng suspect sa Luna, Apayao. Sa bahay ng kanyang live-in partner na si Abelardo Gabriel, itinago ang sanggol. Sumama sa cellphone, 2 days before, bago yung rescue operation, isoli mo ni anak ko, ayaw niya soli. Pero after 3 days, nagbago ang isip niya. Sinabi dun sa kapatid niya, nakapitbahay din ni Dayalin na pwede mo nang kunin sa Luna, Apayao. Provided huwag kang magsasama ng pulis. Ayon sa suspect, nakunan daw siya kamakailan at kailangan niyang may maipakitang sanggol sa kasintahan, kaya naisipan niyang nakawin ng sanggol. Wala akong dahilan, patutubos mo? Hindi. O, ba't mo kinuha? Wala po akong dahilan na ano lang ako sa sabit lang ako sa anak ko, sa asawa ko yung sir. Kanina, nagsama ng muli ang mag-inang Jalen at Jillian. Sobrang saya, as in talaga po, salamat po talaga kay Lord. Po. Maraming salamat po talaga sa mga tumulong po. Kakasuhan naman ng kidnapping ang magkasintahang Lani Francisco at Abelardo Gabriel. Tinitingnan din ng PNP ang anggulo kung may koneksyon ang kaso ni Lani at Abelardo sa 2 insidente ng baby snatching sa Maynila. Cara David, Nakatutok, 24 Oras. Mga kapuso, natatandaan niyo po ba yung magkadikit na kambal na isinilang sa Muntinlupa noong taong 2009? Pumanaw na po ang naturang conjoined twins nitong Huwebes. Nakatutok si Maris Umaga. Masayahin, bibo at mahilig magpakitang gilas. Ganito inilarawan ng kanilang mga magulang ang conjoined twins na sina Ann at Nicole Arganda. Ang kuhangang ito pinapakita pa kung gaano kaganado ang kambal, lalo na kapag ang paborito nilang taho ang kinakain. Sa kabila ng kanilang di pangkaraniwang kondisyon, malaking kaligayahan daw ang dala ni Ann at Nicole sa pamilya. Pag pagod ka, miningitian kanila at saka sinasalubong kanila. Kahit magkanda bali-bali yung leeg nila, talagang titignan kanila. Pero nitong Huwebes, binawian na ng buhay ang magdadalawang taong gulang na kambal. Nilagnat at inuburaw ang kambal kaya't isinugod nila sa ospital. Pero nakomplika umano ito ng sakit na pneumonia at impeksyon sa dugo. Ipinanganak kasi ang kambal na may neonatal pneumonia. Hindi po namin akalain na mawawala sila kasi nakita naman sila na obserba naman namin sa kanila na malakas na mapuntas naglalaro. Yun nga lang po, umiiyak sila kasi nagugutom. Masama loob po kasi wala ako sa tabi niya nung nahihirapan siya. Mahirap po para sa akin, lalo na nung nakita ko pinapap na yung isang anak ko na si Ann. Hindi ko naman nagawang tignan dahil naawa ko doon sa kambal ko. Kaya nagtago na lang ako. 2009 nang umapila ng tulong ang kanilang mga magulang upang madugtungan ang kanilang buhay sa kabila ng kalunos-lunos na sitwasyon. Dahil iisang katawan, pinaghahatian ng kambal ang iisang bituka at atay. May butas din ang puso ng isa sa mga kambal. At tila nabuhayan nga ng loob ang kanilang mga magulang nang sabihin ng mga doktor na maganda at stable ang kondisyon ng mga sanggol. Bagamat sinabi na rin sa kanilang di na raw maaaring paghiwalayin ang dalawa. Masama ang loob ng mga magulang nang di raw agad natutukan ng kambal nang isugod sa ospital. Gayunpaman ay pinagpapasalamat na rin nila na kahit sa maikling panahon, nakapiling nila ang mga munting anghel. Sa lahat po ng mga taong tumulong, nagbigay ng suporta para madugtungan yung buhay niya. Marami po salamat sa inyong lahat. Kung di po dahil sa inyo, baka mas maaga pong kinuha sa amin ang aming kambal. Sa Miyerkules nakatakdang ilibing ang kambal sa Japanese Memorial Park sa Muntinlupa. Maris Umali, Nakatutok, 24 Oras. Susunod,
Pila sa mga lotohan, mahaba na naman dahil sa mahigit 200 milyong pisong jackpot. Askaw na si James Young Husband, sumabak sa takbuhan para makatulong sa mga gustong mag-football. Tututukan natin sa pagpapatuloy ng 24 oras.